Kilat News Updates. Mga balita ngayon. Pope Francis na ihatid na sa huling hantungan sa St. Mary Major sa Roma. BIFF sub-leader at 5 kaanib nito sumuko sa Sultan Kudarat. 3 sa mga umuwing Pinoy na nagtrabaho sa scam hub sa Myanmar, arestado sa illegal recruitment. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naihatid na sa huling hantungan ang mga labi ni Pope Francis sa loob ng Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy kahapon, Abril 26. Bago ito ay isang Requiem Mass ang idinaos sa harap ng St. Peter's Square sa Vatican na dinaluhan ng 250 katao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dumalo rin ang higit 150 foreign delegations na kinabibilangan ng ilang heads of states, royalties at iba pang leader. Kabilang narito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa naging homilya ni Cardinal Giovanni Battista Re, dekano ng College of the Cardinals, nagbigay pugay ito sa 12 taon sa Petrine Ministry ng Yumaong Santo Papa. Ang kakaibang estilo ng pagiging malapit nito sa tao, mga hakbang nito hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. At higit sa lahat ay ang malalim na pagmamahal nito sa simbahan. Kasunod ng misa ay isinakay ng Pope Mobile ang kabaong ng Santo Papa at idinaan sa mga kalsada ng Roma patungo ng Basilica of St. Mary Major na personal niyang pinili na maging himlaya. Isang sub-leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 5 kaanib nito ang sumuko sa pamahalaan sa Sultan Kudarat. Noong Abril 24 nang ipinresenta ng 2nd Mechanized Infantry Battalion ang 6 na former violent extremists sa himpilan ng 1st Mechanized Brigade sa Tacurong City. Bit-bit nila sa kanilang pagsuko ang 6 na mabibigat na kagamitang pandigma gaya ng Barrett-type sniper rifle, RPG, grenade launchers, submachine gun at iba pa. Sasailalim sa reintegration program ang mga nagbalik loob na rebelde para sa kanilang pagsisimulang muli. Arestado ang 3 umano'y illegal na recruiter na kasama sa 10 Pinoy na napabalik sa bansa mula Myanmar nitong Miyerkules. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, inirereklamo ng 7 ang 3 kasamahan nila na nag-alok ng trabahong call center agent sa Thailand na may $800 hanggang $1,200 na sahod. Ngunit sa halip na sa call center, sapilitan silang pinagtrabaho sa isang scam hub sa Myanmar kung saan hindi sila pinasweldo at ilan pa sa kanila ay naging biktima ng torture sa loob ng 4 na buwan. Nabisto rin ng 7 na ang mga kasama nilang nagtatrabaho ang mismong nag-recruit sa kanila. Nahaharap ang 3 sa mga reklamong large-scale illegal recruitment at qualified human trafficking. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.